Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Kalipas ang ilang sandali, dumating sina Huali at Wu Chen. Sinabi ni Huabei, bumalik na kayong dalawa, Sister Wu Chen, at bulong niya sa kanyang sarili. Sa gabay ni Sister Rong, ngayon ay dapat na mayroon akong isang intimate na sandali kay Wu Chen. Habang iniisip niya ang kanyang sarili na nagsasabi sa kanya, so, gusto mo ba ang outfit na ito? Sinabi ni Wu Chen, Xiao Huahua talaga mula pa noong unang pagkakita ko sa iyo. Sinabi ni Huabei, Si Wu Chen, nag-aapoy ng pagmamahal, ay nagsabi, bakit hindi natin hayaan na mangyari ang anumang nakalaan mangyari? Sinabi ni Huabei, Wu Chen, mula sa likod, sinabi ni Huali, ang kaligayahan ng aking little sister ay ipinagkatiwala sa iyo. Sa kanyang daydream, sinabi ni Huabei, hindi pwede nandito pa ang aking ate. Parehong pinagpawisan ng nerbiyoso sina Wu Chen at Huali. Sinabi ni Huali, ako magluluto muna. Sinabi ni Wu Chen, tutulungan kita. Sumigaw si Huabei, kayong dalawa. Sinabi ni Huali, samahan mo si Huabei. Magiging masaya talaga siya. Bumuntong hininga si Wu Chen at nanatili kasama niya. Makalipas ang ilang sandali sa hapagkainan, sinabi ni Wu Chen, sapat na yon para sa ngayon. Dapat ka ring magpahinga. Magkita tayo sa pabrika bukas. Sinabi ni Huali, tungkol sa bagong production line, ang aking kapatid at ako ay lubos na makikipagtulungan sa iyo. Sa parking lot, iniisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, kapag bumalik tayo, magdi-draft ako ng bagong product proposal. Hindi dapat ito maging problema. Lumapit sa kanya ang isang lalaki, at sa loob ng bulsa ng lalaki ay mayroong bomba. Si Wu Chen, nagulat at nalito, ay nag-isip explosives. Biglang may sumabog. Bumagsak si Wu Chen sa lupa at naglabas ng masakit na tunog. Habang nagliliwanag ang usok, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sinabi ng peking assassin, ngayon, ito ay isang babala lamang. Pagkatapos ng 2 oras, nagpapahinga si Wu Chen sa ospital. Sinabi ni Liruobing, ano ang sinabi mo? Ang yumaong kriminal ay si Officer Zhang lamang. Ang deranged admirer ni Huali. Tila na matapos matuklasan na magkalapit sina Wu Chen at Huali, siya ay nalugmok sa pagkawala ng pag-asa at nagpasya na hilahin si Wu Chen pababa kasama niya. Sinabi ng pulis, sa ngayon, ang ebidensya ay tila nagpapahiwatig lamang ng ganoon. Sinabi ni Liruobing, my dear, gising ka na. Umiyak si Huabei, Wu Chen. Sinabi ni Huali, patawad kasalanan ko ang lahat ni. Sinabi ng pulis, huli na ngayon. Magpahinga muna. Kapag gumaling ka na, mangyaring pumunta sa istasyon para magbigay ng pahayag. Umupo si Wu Chen at sinabi, nakuha. Pasensya na sa abala, officer. Sinabi ng pulis, bata, talagang swerte ka sa pag-ibig. Siguraduhin mo lang na hindi ka magkakaso ng bigami. Binigyan niya si Wu Chen ng thumbs up at isang wink. Kinamot ni Wu Chen ang kanyang ulo at sinabi, nananani. Nagmadaling pumasok si Lei Cheng at sinabi, brother. Napakasaya kung ayos ka lang. Nang narinig ko ang nangyari, talagang nag-alala ako. Sinabi ni Wu Chen, salamat, brother Li, sa iyong pag-aalala. Ayos na ayos ako. Bulong ni Lei Cheng, mabuting narinig iyon. Ngunit alam mo ba? Si Liu ay naaksidente rin. Sinabi ni Wu Chen, ano? Sinabi ni Lei Cheng, si Liu ay naaksidente at tila nagresulta sa half-paralyzed. Sinabi sa akin ng matandang lalaki na magmadaling umuwi, may mahalagang bagay na pag-uusapan. Tahimik si Wu Chen. Dinagdag ni Lei Cheng, brother, papunta na sana akong umuwi, ngunit narinig ko na naaksidente ka rin. Hindi ba kakaiba yon? Sinabi ni Wu Chen, ayos na ako dito, brother Li. Dapat kang magmadaling umuwi, doon ang tunay na problema. Sinabi ni Lei Cheng, sige. Napakaluwag ng aking loob na ayos ka. Mag-usap tayo kung mayroong bagong balita. Sinabi ni Wu Chen, brother Li, kapag umuwi ka, mangyaring maging extra careful. Sinabi ni Lei Cheng, huwag kang mag-alala, brother. Alam ko kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Liruobing, my dear, aalagaan kita sa susunod na 24 hours. Sinabi ni Wu Chen, sobra ka naman. Ayos na ako. Sa iyong kumpanya na napakabisi nitong mga huling araw, kung mananatili ka rito, ano ang mangyayari sa negosyo? Sinabi ni Liruobing, ngunit halos napasabog ka. Kung may mangyari sa iyo, ako. Sinabi ni Huabei, ako. Ako ang pwedeng mag-alaga sa kanya.
Sinabi ni Huali, kasalanan ko ang lahat. Hayaan mo akong mag-alaga kay Wuchen. Ngumisi si Wuchen at sinabi, "Nay dear, labis kang nerbiyoso," sinabi ni Liruobing, "Wuchen, dapat ay nababato ka pa rin mula sa pagsabog. Kung isa pang tagasunod ni Huali ang magpasya na self-destruct ngayon, tapos ka na." Sinabi ni Wuchen, "Nay dear, hindi ka ba naniniwalang ayos na ako? Kung gayon, suriin mo kung talagang ayos ako." Hinawakan niya ang intravenous line at inalis ito. Sinabi ni Liruobing, "Hoy, ikaw, huwag." Tumayo si Wuchen mula sa kama. Sinabi ni Huabi, "Wuchen." Sinabi ni Wuchen, "Ayos na talaga ako." "Tignan, tumayo pa ako." "Kung hindi ka pa rin naniniwala, bakit hindi sila lumabas at maghintay ng 2 oras muna?" Sinabi ni Liruobing, "O Enlay dear, paano mo maiisip ang gawin iyon sa isang panahon na ganito?" Bulong ni Wuchen, "Alam kong nag-aalala ka sa akin, at ganoon din ang aking nararamdaman. Napakarami kong na-miss sa iyo nitong mga nakaraang araw. Kung hindi dahil sa mga bagay ng iyong kumpanya, talagang hahayaan ko silang lumabas." Sinabi ni Liruobing, "Lionel smooth talker." Lumapit si Wuchen at hinalikan siya. Sa sandaling iyon, pumasok ang nurse at sinabi, "Ahem. Pasyente, mangyaring magpahinga. Tapos na ang visiting hours. Ang mga kamag-anak, mangyaring umalis agad." Sinabi ni Liruobing, "Sige, Nay dear, susundin natin ang sinasabi mo. Mag-ingat ka at bukas ay babalik ako para makita ka." Sa pamamagitan ng luha, sinabi ni Huabei, "Bukas ng umaga ay pupunta rin ako para makita ka." Sinabi ni Huali, "Sasama rin ako. Siguraduhing magpahinga ng maayos." Sinabi ni Wuchen, "Nen, huwag kayong mag-alala, lahat." Gabing iyon, tiningnan ni Wuchen sa labas ng bintana. Iniisip niya sa kanyang sarili, talaga bang mga coincidence lamang ang lahat ng ito? Biglang tumunog ang telepono ni Wuchen. Sinagot niya, "Xiao Xiangzi, tagal nating hindi nagkita." Sinabi ni Xiangxianan, "Wuchen, may sasabihin ako sa iyo. Naaksidente si Xiao Huihui at nasa ospital." Narinig ko na medyo seryoso. Sinabi ni Wuchen, "Ano? Si Zhen Xiao ay naaksidente rin?" Sinabi ni Xiangxianan, "Teka, tingnan ko, nasa ospital ka rin. Wuchen, ano ang nangyayari sa iyo? Tumayo ka at ipakita mo sa akin." Sinabi ni Wuchen, "Xiao Xiangzi, wala lang. Maliit na issue lamang." Pagkatapos ay iniisip niya sa kanyang sarili, "Ako, si Leiyu, at si Bao Zhenhui ay lahat na aksidente." Habang lalo kong iniisip, lalo itong tila. Sinabi ni Wuchen, "Xiao Xiangzi, may isang napakahalagang bagay na kailangan kong imbestigahan agad. Sasabihin ko sa iyo mamaya." Sinabi ni Xiangxianan, "Sige. Hihintayin kita." Sa ibang lugar, mayroon ang mga paa ni Ali 3 sa mesa. Sambit niya, "Mula noong infiltrate natin ang Banana Company noong nakaraang pagkakataon, si Piao Liang ay nag-backtrack sa akin. Bahagyang nagawa kong burahin ang lahat ng aking online traces, kaya pinakamabuting magpakababa ang profile nitong mga araw." Malakas siyang humikab. Ang bobong laro na ito ay napakaboring. Sinasabi nila na ito ay isang laro na tumatanggi sa mga hindi epektibong pay-to-win mechanics, kung saan maaari kang mag-enjoy ng hindi gumagastos ng 1 sentimo. Seryoso, natawa ako. Akala ko talaga na ang kumpanya ni Ding Ruilong ay makakaisip ng isang bagay na naiba. Biglang siya ay nagulat. "Esanan? Ano ito?" Lumapit siya sa screen. Kahit na matagal na akong naglalagi sa backend ng bobong larong ito, aktwal na nakakita ako nito. Tiyak na interesado si Wuchen dito. Hehe, tumunog muli ang telepono ni Wuchen. Sinabi ni Ang 3, "Wuchen, mabilis na tingnan mo ang pinadala ko sa iyo." Sinabi ni Wuchen, "Ha? Oh." Tiningnan niya ang kanyang telepono. Iniisip niya sa kanyang sarili, perpekto. Eksaktong kailangan ko. Sa ibang eksena, tiningnan ng peking assassin ang kanyang wind meter, nahihirapang basahin kahit sa liwanag ng araw. Biglang lumitaw si Wuchen sa likod niya at sinabi, "Ang wind speed ay 37. Ngunit dahil ito ay pagganap lamang, kahit na ang pagsukat ay tumpak o hindi, ano ang point?" Sinabi ng peking assassin, "Sino ang nandyan?" Sinabi ni Wuchen, "Hindi mahalaga kung sino ako. Pag-usapan natin ang iyong trabaho ngayon. Binayaran ka ng iyong employer ng 100,000 para pumutok ng dummy round, tama? Magbabayad ako ng 1 milyon para hindi mo ito patakbuhin." "Paano yon?" Inihagis niya ang isang bag sa peking assassin. Sinabi ni Wuchen, "Hindi ka kumbinsido. Tignan, narito ang 1 milyon.
Sumilip ang peking assassin, nahihirapang makita. Binuksan ni Wu Chen ang bag habang agad na gumaling ang mga mata ng peking assassin. Sinabi ni Wu Chen, paano? Hindi ka ba magsasabi? Sinabi ng peking assassin, hindi ako makapaniwala na ito ay aktwal na totoo. Kinolekta niya ang pera. Kumuha ng litrato, gumawa ng resibo, sa anumang paraan, hindi mo man lang ipinakita ang iyong mukha. Tumakbo ang peking assassin kasama ang bag at sinabi, mahanap mo ako nang hindi man lang nagtatanong, halos iyon na rin ang pagpapakita ng iyong mukha. Ikaw ang boss, kaya ikaw ang masusunod. Bye-bye. Makalipas ang ilang sandali, iniisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, salamat kay Huang na nakakita ng mga bakas ng iyong komunikasyon sa laro. Ngayon ito ay awkward. Ang script ay nabago ko, Ding Ruilong, hindi, upang maging tumpak ng operator sa likod niya. Sa susunod, dapat tayong magkita. Sa ibang eksena, pumasok si Ding Yingzi sa kwarto. Sinipa niya ang kanyang mga heels at sinabi, hindi ko inaasahang ang mga lalaki mula sa domestic underworld ay maaaring maging napaka-hindi maaasahan. Ang plano ay napilitang baguhin ng huli. Ang paggawa ng gayong stunt sa harap ng iyong pinsan, kalokohan. Sinabi ni Wu Chen ang plano. O, ibig mong sabihin ang isa kung saan, sa kabila ng pagkabaril kay Ding Ruilong, nailigtas siya ng tadhana dahil ang bala ay hindi makapasok sa kanyang bulletproof vest. Binuksan ni Ding Yingzi ang mga ilaw. Si Ding Yingzi, ang malayong pinsan ni Ding Ruilong. Sinabi ni Ding Yingzi, ikaw sino ka? Bakit ka nasa aking bahay? Sinabi ni Wu Chen, narinig mo ang sinabi ko. Kailangan ko bang ulitin? Hindi ko dapat, tama. Sinabi ni Ding Yingzi, hindi na kailangan. Sinabi ni Wu Chen, pinsang Ding Yingzi, kahit wala ang dula na idinirek mo, ang negosyo ng iyong pinsan ay naglunsad pa rin ng mga bagong produkto. Nakikita ko na ang buzz ay medyo mataas. Nagpeft si Ding Yingzi. Boss. Walang halaga kung walang resulta. Kung ang pamumuhunan ay hindi nakamit ang inaasahan, walang saysay iyon. Ang mga lider sa negosyo, sa iba't ibang dahilan, may mga kaaway at kinamumuhian, ang iyon mismo ay isang patunay sa kanilang kakayahan. Ngunit kung hindi nila mapigilan o matuklasan ang mga galaw ng kanilang mga kalaban, iyon ay isang tanda ng incompetence. Sa katunayan, bilang isang leader, ito ay praktikal na dereliction of duty. Sinabi ni Wu Chen, tanging ang mga kwentong sinasabi ng mga taong makakapagkontrol ng mga aksidente at panganib ang makakahatak ng higit na kapital. Iyon ang ibig sabihin, tama. Sinabi ni Ding Yingzi, eksakto. Dahil sa mga nakaraang pagkatalo ni Brother Ruilong, sa pagkakataong ito kailangan niyang magkwento ng isang compelling story tungkol sa kakayahan. Sinabi ni Wu Chen, kaya pala nagbago ng tono si Ding Ruilong mula sa brute force patungo sa strategy. Ako ang naghila ng mga string sa likod ng mga eksena. Bukod sa pagkopya ng Huankai, pumasok din siya sa gaming industry at inilunsad ang Everyone App Project ngayon. Pinsang Ding Yingzi, napakalaki ng iyong mga ambisyon. Pinagpawisan si Ding Yingzi at sinabi, hindi naman tayo talaga magkakakilala at hindi pa tayo malapit na kamag-anak. 2 beses mo na akong tinawag na pinsan, mangyaring huwag nang gamitin ang titulong iyon para tawagin ako. Salamat. Sinabi ni Wu Chen, ano? Baka naman ang titulong pinsan na ito ay mayroong ibang nakatagong kahulugan. Lumapit siya kay Ding Yingzi, inilagay ang kanyang kamay sa kabinet. Sinabi niya, hehe, ang dahilan kung bakit ayaw mong hayaang tawagin ka ng iba na pinsan, ay dahil gusto mo lamang ang iyong mga espesyal na tao ang gumawa nito. Para sa isang tulad niya, mayroon pa siyang ganoong swerte. Sinabi ni Ding Yingzi, wala kang alam. Si Brother Ruilong ay may kakayahang gawin ang anumang para sa pag-ibig, kahit ang mundo ay magunaw, ang kanyang kakayahan ay mananatili. Siya ay talagang isang dalisay na kaluluwa. Ang ganoong baliw, all-consuming na pag-ibig ay hindi isang bagay na mayroon ang karaniwang tao. Sinabi ni Wu Chen, kaya talagang ganoong tingin mo ang bagay na yon. Sinabi ni Ding Yingzi, iyon ang dahilan kung bakit hindi mo lang maintindihan. Sinabi ni Ding Yingzi, naaalala ko noong nasa middle school pa eh. Patuloy si Ding Yingzi, isang hapon, naliligo ako, at aksidenteng pumasok si Brother Ruilong. Mula sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin, alam ko na lang, gusto niya ako. Kinamot ni Wu Chen ang kanyang ulo at sinabi, ikaw alam mo lang na gusto kanya mula doon. Sumagot si Ding Yingzi, hindi mo lang talaga maintindihan. Gusto ako ni Brother Ruilong, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang damdamin. Iyon ang nagpapakita na siya ay tunay na kahanga-hanga.
Tumuro siya ng diretsyo kay Wu Chen. Pinagpawisan at nanatiling tahimik si Wu Chen. Patuloy si Ding Yingzi, para suportahan si Ruilong, magsikap akong mag-aral, nakamit ko ang aking degree sa Harvard Business School, at nagmadali akong bumalik sa lalong madaling panahon, para lamang tulungan siyang itayo ang kanyang career. Ngunit habang wala ako, napilitan siyang mag-engage kay Miss Liruobing. Tinanong ni Wu Chen, kaya ang iyong plano ay gawing matagumpay ang lahat ng proyektong ito, at tiyakin na hindi na siya makakaalis sa iyo, na mananatili kasama mo hanggang sa wakas ng panahon. Tinitigan ni Ding Yingzi at sinabi, ikaw. Sumagot si Wu Chen, gaano ka bata? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Ding Ruilong? Tila hindi mo siya nauunawaan ng kasing galing ko. Nag-huff si Ding Yingzi, Dini, sa palagay mo ba mababago mo ang aking isip sa ilang salita lamang? Sinabi ni Wu Chen, tila ang iyong pamilya ay matagal nang nagtatakip ng madugong nakaraan ng iyong mga ninuno. Dahil hindi mo alam, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng libreng history lesson. Ang lolo ni Ding Ruilong ay minsang gumamit ng dahilan na ang mga marangyang pamilya ay tumitingin sa same-gender romance bilang isang kahihiyan. Pilit niyang pinaghiwalay ang dalawang nagmamahalan. Nagpunta pa siya sa puntong labis na nasaktan ang kanyang sariling mga kamag-anak na humantong sa kanilang mga kamatayan. Paano ang pakiramdam na marinig na ang lolo ni Ding Ruilong ay minsang nagbrandish ng kutsilyo sa ibabaw ng isang same-gender relationship? Sa palagay mo ba ginagawa ko pa rin ito? Tumulo ang malamig na pawis sa likod ni Ding Yingzi. Lumapit si Wu Chen at tahimik na sinabi, kaya sabihin mo sa akin, kung ikaw at si Ding Ruilong ay talagang nagkatuluyan, puputulin ba ng matandang lalaki ang kanyang sariling apo o pupunta ba siya sa iyo? Kung wala ang engagement ni Ding Ruilong kay Miss Ruobing noon, sa palagay mo ba ay buhay ka pa ngayon, pinsan? Itinulak siya ni Ding Yingzi. Nakuha ko na nandito ka para ako ay balaan. Sumagot si Wu Chen, pinsan, hindi kita binabalaan. Nandito ako para gumawa ng deal. Ang iyong mga konsepto sa proyekto ay medyo advanced, lalo na ang iyong Everyone app na itinayo sa Big Insurance model. Ang mga seksyon ng Everyone Retirement at Everyone Healthcare ay napaka-innovative. Pinanood ni Ding Yingzi si Wu Chen habang ito ay lumiliko para umalis. Lumingon si Wu Chen at sinabi, at gusto kong ibahagi mo sa akin ang data ng Everyone app. Nanginginig si Ding Yingzi. Kaya ito ay isang banta at ako wala akong pagpipilian. Sumagot si Wu Chen, bilang bahagi ng ating deal, hindi kita gagambalain sa isang panahon. Paano yon? Sage Eve. Bulong ni Ding Yingzi. Dinagdag ni Wu Chen, syempre, upang maging patas, malaya kang patuloy na subukang pumunta sa akin, pinsang Ding Yingzi. Hihintayin ko ang iyong susunod na galaw. Nagalit si Ding Yingzi. Huwag mong pagsisihan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pinagsisisihan ang aking mga desisyon, sabi ni Wu Chen nang may bahagyang ngiti. Bukod pa, kumpara sa iyong pinsan, ikaw ay mas may talento. Ayaw kong makita kang mahila pababa. Nagpaalam si Wu Chen at umalis. Mahigpit na kinuyom ni Ding Yingzi ang kanyang kamao. Kinabukasan tiningnan ni Wu Chen ang kanyang telepono. May pinadala si Peng Wei na serye ng mga mensahe. Ang kilalang female streamer ng ESA ay mapait na naghayag na ang ama ng kanyang anak ay nawala. Batay sa mga clue, natuklasan ng mga netizen na ang ama ng bata ay Chen Wu, ang lalaking nag-viral online 2 buwan na ang nakalilipas dahil sa pagsulat ng isang popular na kanta at pagkatapos ay misteryosong nawala. Nagsimulang mag-mass report ang mga netizen kay Chen Wu online at ang ilan ay nagsimulang i-dox siya. Natuklasan nila na tila siya ang boyfriend ni Miss Liruobing, si Mr. Wu Chen. Mr. Wu, mabilis na tingnan ang trending searches. Ang kilalang female streamer ng ESA ay naghahanap ng ama ng kanyang anak. Imbestigahan ng mga netizen at naniniwala na ang ama ay si Chen Wu na nag-viral 2 buwan na ang nakalilipas dahil sa kanyang kanta bago nawala. Ngayon ang mga tao ay doxed siya, pinaghihinalaan na siya talaga ang boyfriend ni Miss Liruobing, si Mr. Wu, ikaw yon. Bulong ni Wu Chen, Peng Wei. Tiningnan ni Wu Chen ang screen, nagkukunot ang noo. Ano ito? Makakaapekto ba ang isang maliit na chismis na ganito sa film base? Kahit nasangkot ang aking personal na buhay, hindi dapat ito maging malaking deal. Sumagot si Wu Chen kay Peng Wei, Dini, chismis lamang, Peng Wei. Baliwalain mo ito. Biglang tumawag si An Menglan. Sinagot ni Wu Chen, Lanlan? Ano ang problema? Sinabi ni An Menglan, Wu Chen,
ang kumpanya ni Ding Ruilong ay nag-aalok sa aking ama ng napakataas na presyo para sa isang kolaborasyon. Gusto nila akong magsulat ng theme song para sa kanila. Ngunit alam kong ikaw at si Ding Ruilong ay magkaaway. Tulungan mo akong humanap ng paraan para tanggihan ng aking tatay. Naalala ni Wu Chen ang sinabi ni Ding Yingzi at bulong, "O, sigurado ka bang hindi ka magsisisi?" Pagkatapos ay iniisip niya sa kanyang sarili, "Pinsan, kaya ang iyong pag-atake ay nagsimula na, ha?" Ngunit ang paghagis ng pera sa ganitong uri ng issue ay hindi talaga nakakaabala sa akin. Malakas, sinabi niya, "Ayos lang. Isulat mo ang kanta." "Lanlan, huwag mong pag-isipan ng masyado, kailangan kong sagutin ang isa pang tawag." "Sige," malambot niyang sagot. Sinagot ni Wu Chen ang bagong tawag. "Boss Mao. Ano ang balita?" Maligalig na sumagot si Mao si Rusong, "Mr. Wu, ang Film Base Project ay maayos na tumatakbo, ngunit ngayon biglang inutos ng mga opisyal ng lungsod ang suspension." "Nakuha ko," sabi ni Wu Chen. "Titignan ko ang mga detalye at tatawag ulit sa'yo." Ibinaling niya ang telepono at iniisip, "Tio. Malaki ito." May dumating na isa pang tawag mula kay Li Maoren. "Xiao Wu." Ang boses ni Li Maoren ay nanginginig. "Kakausapin lang ako ng mga otoridad sa pinakamataas na antas. Pinaghihinalaan nila na ikaw ay maaaring isang American asili." Kalmadong sumagot si Wu Chen, "Lahat ay kalokohan. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko ang lahat sa lalong madaling panahon." Sa loob, bumuntong hininga siya, "Kaya ito na, ha? Pinsang Ding Yingzi, ang iyong tunay na galaw ay narito pala lahat." Habang abala ako sa pagpapatunay ng aking inosensya, plano mong ilunsad ang isang full-scale assault kay Ruobing at sa lahat ng may kaugnayan sa akin. Ngumisi si Wu Chen. "Pinsan." Sa ilalim ng kumot, lumitaw si Sukining, namumula ang mga pisngi. "Asawa, ikaw ay napakahusay." Sinabi ni Wu Chen, "Sabi ko sa iyo na huwag mo akong tratuhin na parang pasyente." Nanginginig ang boses ni Sukining. "Nang narinig ko na nasaktan ka sa isang pagsabog, naisip ko," hinila siya ni Wu Chen pabalik sa kanyang mga bisig. "Trinatrato mo akong parang pasyente. Kaya't oras na ng parusa." Naghihingalo si Sukining, "Asawa. Aaminin mo ba ang iyong pagkakamali?" tanong ni Wu Chen. "Patawad," siya ay umiyak. "Tawagin mo akong Master." "Master, patawad." Kinabukasan, sa capital city, iniisip ni Wu Chen sa kanyang sarili, talagang mapagmalupitan si Pinsang Dingying. Upang malinaw na ipaliwanag ang mga bagay, wala akong pagpipilian kundi pumunta sa kapital. Tumawag siya ng taksi at pumasok, ngunit biglang may isang batang babae na tumalon sa loob muna at sinabi, "Patawad, nagmamadali ako." "Ha? Paano ka makakaganyan?" sumigaw si Wu Chen habang nagmaneho ang taksi. Makalipas ang ilang sandali, nag-book si Wu Chen ng Uber. Tumawag muli ang kanyang tiyo. "Xiao Wu, kailangan nating iwasan ang hinala. Hindi ako direktang makikipagkita sa'yo, pumunta ka lang sa itinakdang lugar na sinabi ko sa'yo. Lahat ay inayos." "Naintindihan ko, tiyo," sabi ni Wu Chen. Sinabi ng driver, "Bro, kahit anong mas malapit pa at hindi na ako makakapag-stop. Hindi ito ordinaryong lugar." Tumawa si Wu Chen. "Alam ko. Salamat." Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang lalaki. "Mr. Wu, dito po," mangyaring sumunod. Pumasok si Wu Chen at iniisip, mas malaki pala ang lugar na ito kaysa inakala ko. Biglang may isang baril na may silencer na pinindot sa kanyang likod. Bahagyang lumingon si Wu Chen. Sa isang iglap, hinawakan niya ang baril at pinilipit ang pulso ni Captain Ning Yuan. Mabilis na tumugon si Captain Ning Yuan at sinipa ang baril mula sa kanyang kamay. Lumukso si Wu Chen para mahuli ito, ngunit siya ay tumiklop pasulong at natumba siya ng may matalim na sweeping kick. Agad na inilabas ni Wu Chen ang kanyang kutsilyo. Sinugod ni Captain Ning Yuan, kumikislap ang mga talim. Hinarang ni Wu Chen ang kanyang atake, may mga spark na pumutok sa pagitan ng kanilang mga kutsilyo. Pagkatapos, isang beses na pumalakpak si Minister Zhao. "Captain Ning, sapat na. Dalhin si Xiao Wu dito." Si Li Maoren ang kanyang kasamahan, si Minister Zhao. Sa Dujuan Pavilion, ginawa ni Minister Zhao ng isang kilos para umupo si Wu Chen. Kinamot ni Wu Chen ang kanyang ulo ng may paggalang at sinabi, "Pagbati, leader." Ngumiti si Minister Zhao. "Tawagin mo na lang akong Uncle Zhao." "Xiao Wu, umupo ka. Si Old Li at ako ay mga kasamahan na sa loob ng mga dekada.
Iniligtas pa niya ang aking buhay. Walang kailangang maging formal dito, umupo ka lang. Umupo si Wu Chen at tiningnan ang babaeng nakatayo sa malapit. Uncle Zhao, kahit na ito ang unang pagkakataon kong makita siya, bakit siya ay tila pamilyar? Sumagot si Minister Zhao, ang kanyang pangalan ay Ning Yuan. Kung ang kanyang pagkakakilanlan, maaari mong isipin na siya ay aking bodyguard. Maaaring medyo bastos siya sa iyo kanina, mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng paumanhin sa kanyang ngalan. Tumanggo si Wu Chen. Oh, kaya pinatest ako ni Uncle Zhao kay Captain Ning. Tumawa si Minister Zhao. Hindi ka man lang nagdusa ng anumang pagkalugi laban kay Ning Yuan na nagpapakita na hindi ka ordinaryong tao. Sinabi ni Wu Chen, Uncle Zhao, talagang napunta ako rito dahil alam ko, malumanay na pinutol ni Minister Zhao. Sa totoo lang, sinundan ka ni Captain Ning noong nakaraang pagkakataon na pumunta ka sa Estados Unidos at imbestigahan ang sitwasyon. Talagang hindi ka isang isiwe. Kumurap si Wu Chen. Sinundan niya ako sa buong panahon? Kaya pala siya ay tila pamilyar. Huwag mo kaming sisihin, patuloy si Minister Zhao. Ang katotohanan na ang anak ng isang United States Supreme Court Judge ay proaktibong lumapit sa iyo ay nagpataw na sa amin na bantayan ka. Pinunasan ni Wu Chen ang isang patak ng pawis. Patas iyon. Naiintindihan ko eh. Ngunit salamat kay Captain Ning, sabi ni Minister Zhao, nang mahuli ka sa pagsabog na yon, siya ang unang nakipag-ugnayan sa rescue team. Nakuha ko. Salamat, Captain Ning, sabi ni Wu Chen. Pagkatapos, sa kanyang mga iniisip, ang pagsabog ay maaaring napigilan sa pamamagitan ng pag-reset ng system, ngunit para mailabas ang mastermind, kailangan kong hayaan itong mangyari. Lumapit si Minister Zhao. Sa pamamagitan ng paraan, Xiao Wu, mayroon ka bang problema sa pagtugon sa isang personal na tanong? Sige, sagot ni Wu Chen. Tinanong ni Minister Zhao, ang anak ng Supreme Court Judge na yon, at ang anak ni Old Li talaga bang pareho mo silang gusto? Nagulat si Wu Chen. Yuhi. Si Captain Ning Yuan, lubos na deadpan, ay nagsimulang mag-recite. Ang mga ambiguous na dayuhan ay kasama ang princess ng Monaco. Ang kumpirmado ay si Casey mula sa American Orphanage. Ang domestic ay kasama ang second Miss Xiang, ang third young mistress ng pamilyang Liu sa capital, ang dating girlfriend ni Ding Ruilong na si He Shiqin. Sa East China Sea, mayroon ang kambal na kapatid mula sa pamilyang Hua, si Jin Fu mula sa jewelry industry, si Su Qingying, si Wu Yurong mula sa Senlan Group, at ang grupo ng pamilyang Mu, nagpanik si Wu Chen. Tigil, tigil. Nag-burst out laughing si Minister Zhao. Sige, hindi ako makikialam sa mga bagay ng mga kabataan. Ngunit Xiao Wu, dahil umabot na sa ganitong antas ang mga bagay, kailangan mong mag-ingat kung paano nakakaapekto ang iyong mga relasyon sa iyong reputasyon. Hindi lahat ay hahayaan kayong mga kabataan na gawin ang inyong gusto. Kinamot ni Wu Chen ang kanyang ulo. Naintindihan ko, Uncle Zhao. At salamat sa payo. Ngayon, mag-usap tayo ng negosyo, sabi ni Minister Zhao, ang kanyang boses ay nagiging malubha. Ilang mga opisyal na malapit sa pamilyang Ding ay nagsimulang bantayan ka. Naghihintay sila ng pagkakataon para magdulot ng gulo. Ayokong madamay si Old Li, kaya tinawagan kita rito ng espesyal. Salamat sa iyong pag-aalala, Uncle Zhao. Ano ang kailangan mong gawin ko? Tanong ni Wu Chen. Iniharap ni Minister Zhao ang isang dossier. Si Senior Official Zhang Zihao ito. Ang aking mga investigasyon ay nagpapahiwatig na siya ay nagbebenta ng mga pambansang interes. Ang gulo na naranasan mo kamakailan ay inorkestra ng kanyang mga subordinate para tulungan siyang maiwasan ang responsibilidad. Bumuntong hininga siya. Ngunit ang kanyang superior at ako ay hindi magkasundo. Kung ang aking mga tao ang imbestigahan siya, magdudulot ito ng hindi kailangang mga komplikasyon. Tumanggo si Wu Chen. Nakuha ko. Ako ang bahala. Xiao Wu, maaari kang makatrabaho ni Ning Yuan sa bagay na ito, sabi ni Minister Zhao. Ang kanyang papel dito ay maaaring isang bagay, ngunit sa labas siya ay isang bagay na ganap na naiba. Inabot ni Wu Chen ang kanyang kamay sa kanya. Kaya't, Captain Ning, aasa na ako sa iyo mula ngayon. Mahigpit na kinalampag ni Ning Yuan ang kanyang kamay. Ganoon din. Ngunit sa kanyang loob, iniisip niya, Wu Chen talagang kailangan kong makita para sa aking sarili. Anong uri ng charm ang mayroon ka na nagpapagawa sa napakaraming mga kababaihan na maging napaka-dedicated sa iyo? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon.
Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.